Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay November 26 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical, kasama natin Kaaron Edwin Ino. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Congressman Sandro Marcos may 50.9 billion pesos na singit budget ayon kay Saldico. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo itinutulak na palitan si Speaker D. $10,000 na nakaw na sasakyan na bawi ng PNP Highway Patrol Group mula September hanggang November 24. Sa balitang lokal, 4Q pulong ng Local Youth Development Council ginanap sa bayan ng Bayambang. Association ng Women Legislators Foundation Incorporated handa na para sa 20th Congress sa pagtaguyod ng mga kababaihan at kabataan. Sa balitang pampalakasan, Semis Spot ikakasan ng Lasal laban sa Ateneo. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inakusahan ni dating Ako Bicol's Representative Saldico si Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos na nakinabang din umano ng 50.9 billion pesos na pagsingit ng pondo sa General Appropriations Act o pambansang budget. Sa aligasyon ni Ko, sinabi nito na noong 2023 ay nagsingit umano si Sandro ng 9.636 billion pesos,
billion pesos noong nakaraang taon at 21.127 billion pesos naman nitong taong 2025 o kabuuan 50.938 billion pesos sa pambansang pondo. Una nang inakusahan niko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa likod umano ng 100 billion pesos insertions sa pondo na inilaan sa flood control projects. Isiniwalat pa niko na pinagbantaan umano siya ni Sandro na tatanggalin sa pwesto at sasampahan ng samut-saring kaso kapag hindi pinagbigyan ng 8 billion pesos na ipinasisingit ng presidential son sa national budget. Plano umano ng kampo ng mga Maka-Duterte na palitan ang kasalukuyang House Speaker na si Faustino Bojedi III ni dating Pangulo at kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa veteranong kolumnista na si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post, nagpatawag ng malaking meeting ang mga Maka-Duterte sa Quezon City Sports Club noong linggo. Ang mga dumalo ay mga dating mayors, councilors at iba pa. Isa umano sa kanilang agenda ay kumbinsihin ang kanilang mga congressmen na palitan si Dini Arroyo bilang House Speaker. Susundan umano ito ng pagtutulak ng impeachment laban sa Pangulo kung saan wala umanong mangyayari sa nakatakdang malawakang kilos protesta sa November 30. Iniulat naman ng Philippine National Police Highway Patrol Group na umabot na sa higit 10,000 na sasakyan na kinarnap ang kanilang nabawi ng mula September hanggang November ngayong taon, kasabay ng pagkakaaresto ng 171 sospek. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansel Marantan, nabawi sa sunod-sunod na operasyon ang 10,746 na sasakyan kung saan ilan dito ang agad na naibalik sa mga tunay na may-ari. Kabilang sa mga kaso ay ang paglabag ng Republic Act No. 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016, Republic Act 4136 ang Land Transportation and Traffic Code, Presidential Decree 1612 ang Anti-Fencing Law, Failure to Return at Criminal Offenses kabilang ang Robbery, Extortion at Estafa on citations. Ito naman ang mga violations na isasampa laban sa mga suspect. Nakapagtagala rin ang PNP Highway Patrol Group ng 1,307 na paglabag sa Article 179 o paggamit ng Highway Patrol Group stickers at logos. Gayun din ang mga nakumpiskang blinkers na umabot sa 16,812,826, unauthorized sirens at 201 modified muffler. Pinayuhan ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang publiko na maging responsable sa paggamit ng manipulated at artificially generated images ng police uniforms at iba pang insignias. Sinabi ni Nartatis na layon ng direktibang ito na pangalagaan ang integridad ng PNP at mapanatili ang tiwala ng publiko sa operasyon nito. Nabatid kay Nartatis na tinututukan ng PNP na maiwasan ang maling paggamit ng opisyal na imahe na maaaring makalinlang sa publiko o makasira sa reputasyon ng organisasyon. Nagbabala rin siya sa mga police personnel laban sa maling paggamit ng AI-generated photos ng lahat ng uniforme ng pulis at pinaalalahanan silang sundin ang umiiral na protokol sa paghawak at pagbabahagi ng opisyal na larawan lalo na sa social media. Samantala, naniniwala si Senate President Pro Tempore
Panfilo Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, na hindi dapat bumaba sa 1 billion pesos ang ibalik na pera sa gobyerno ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Lacson, nag-apply si Bernardo sa Witness Protection Program pero dapat isoli muna niya ang nakuhang pera sa gobyerno dahil sa mga maanumalyang proyekto. Sinabi pa ni Lacson na ibinabase niya ang kwenta sa kanyang personal na assessment. Kabilang si Bernardo sa mga pangunahing personalidad na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. Nauna nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na nakahanda si Bernardo na magbalik ng pera sa gobyerno bilang bahagi ng restitution. Samantala, 5 sabongero ang arestado matapos maaktuhang sangkot sa tupada o iligal na sabong sa Port Area, Manila, Kamakalawa. Batay sa ulat ng Manila Police District Police Station 13, dakong alas 4 ng hapon nang arestuhin ang mga sospek sa Baseco Compound habang nagtutupada. Nakumpiska mula sa sospek ang isang buhay na manok na panabong na may tari, isang patay na manok na panabong na may tari at ang bet money na 1,500 pesos. Nakapiit ang mga sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling, cockfighting o tupada sa piskalya. Sa kabila ng ipinalabas na Land Travel Advisory ng Office of Civil Defense at Land Transportation Officer Region 5 dahil sa bagyong Verbena, ay umabot pa rin sa bilang na mahigit 900 ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Kabikulan kasama ang isang bangkay na itatawid patungong island islang lalawigan ng Masbate. Sa datos ng OCD Region 5, umabot na sa 950 na pasahero. 420 na rolling cargos ang stranded sa buong rehiyon kung saan karamihan ay nagmula sa Kamaynilaan at bumiyahe pa rin kahit masungit ang panahon. Kasama na rito ang isang bangkay at 387 na katao, kasama na rin ang 163 rolling cargos na nakahimpil sa Pio Duran Port sa Pio Duran Albay na patawid ng Masbate. Kahit walang naitalang stranded sa Matnog Port ay may 402 na pasahero at 136 rolling cargos sa mga pantalan ng Castilla at Bulan sa Sorsogon. Nasa 161 naman na pasahero rin at 71 na rolling cargos ang dumagsa sa 3 pantalan sa Masbate. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayambang, ginanap kahapon ang ika-4 na quarter na pagpupulong ng Local Youth Development Council. Ito ay pinamumunuan ni SK Federation President John Roy Halak kasama ang Local Youth Development Officer na si Ray Hope Bangcolita, kung saan tinalakay ang iba't ibang issue at usapin hinggil sa kapakanan at pangangailangan ng mga kabataan. Nagbigay ng kani-kanilang ulat ang mga pangulo at miyembro ng SSG at SSC ng mga pampublikong mataas na paaralan tungkol sa mga programang kanilang isinagawa. Inihatid din nila ang kanilang mga hinaing at kahilingan upang maisama ang mga ito sa mga programa, projects at activities na ilalakip sa Local Youth Development Plan. Tinalakay din ang mas pinaigting na pagpapalakas na partisipasyon ng mga kabataan at iba't ibang youth program ng pamahalaang bayan sa darating na taon. Sa pangatlong distrito pa rin ng Pangasinan, dumalo at nakibahagi si 3rd District Congresswoman Rachel Arenas sa organizational meeting ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated, isang samahan ng mga babaeng mambabata sa Kongreso na naglalayong isulong ang gender equality, women empowerment, child protection
at ang mga programang pangkomunidad para tugunan ang mahalagang isyu ng bansa. Sa nasabing pagtitipon, napili si Congresswoman Arenas bilang Vice President ng Luzon na magpapatibay pa sa mga inisyatiba ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated para sa kababaihan at kabataan. Kabilang dito ang paglaban sa gender-based violence, pagtataguyod ng inclusive development at pagtulong sa mga pamilyang apektado ng patuloy na hamon sa ekonomiya, digital safety at social welfare. Lubos din siyang nagpapasalamat kay Association of Women Legislators Foundation Incorporated at Co-President Congresswoman Gina De Venecia at kay Co-President Congresswoman Linabel Villarica sa isang sorpresa nitong birthday cake para sa mga kapwa nila November celebrants. Hindi rin nakalimutan ni Congresswoman Arenas na pasalamatan si House Speaker Faustino D. III sa kanyang suporta sa mga babaeng mababatas at sa mga layunin ng foundation na nagbibigay lakas sa mga advokasya para sa karapatan, kaligtasan at kapakanan ng bawat babae, bata at pamilya sa buong bansa. Sa bayan ng Pusurubio, personal naman na ipinamahagi ni Mayor Kelvin Chan kasama sina Executive Assistant Jovito Estaris Jr. at Disability Affairs Officer 3 April Rose Salinas Choi ang 3 wheelchair sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa 3 barangay. Ito ay naging posible sa pakikipagtulungan ng Pusurubio Disability Affairs Office sa provincial government na pinamumunuan ni Governor Ramon Gico III at sa pamamagitan ng Provincial Disability Affairs Office sa pangunguna ni Jennifer Garcia. Ang nasabing benepisyaryo ay napili base sa mga kaukulang dokumento na kanilang isinumite sa tanggapan ng PIDAW sa munisipyo. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sisikapin ng De La Salle University na masikwat ang panalo pagharap nila sa karibal na Ateneo de Manila University upang masiguro ang pagsampa sa semifinals ng UAAP Season 88 Men's Basketball. Magsisimula ang bakbakan ng Green Archers at Blue Eagles alas 4:30 ng hapon ngayon, mamaya. Lalaruin sa Smart Araneta Coliseum. Magtatapat naman sa unang laro ang host school University of Santo Tomas at Far Eastern University alas 1:30 ng hapon. Samantala, asahan ng mas agresibong Gilas Pilipinas sa oras na sumalang ito kontra sa Guam sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa November 28. Ayon kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone, kakaibang training camp ang ginawa nito kung saan mas matinding ensayo ang pinagdaanan ng tropa para matiyak na nasa magandang kondisyon ang lahat. Araw-araw ang kanilang ensayo at twice-a-day training na ginanap sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:19 ng umaga. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
ang awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo po, lonesome po tayo ngayon, Liway Manantani Paragire. Yan, hindi makakapasok si Kaaron Susan niya daw. Good morning sa bayan ng mga taga at residente ng bayan ng Santa Barbara. Todo-todo yung preparasyon dahil malapit na, if not mag-uumpisa yung mga activities itong linggo na to. Dahil itong linggo na to, last week na ng November. Ayan, magfi-fiesta na sa bayan ng Santa Barbara, ganun din susunod, December din, Urdaneta City. Parang sandali, parang may nakita akong advisory sa Santa Barbara na magkakaroon ng Santa Barbara. Wait lang ha, parang merong araw na walang pasok. Ang kaninang Christmas lighting ceremony dyan sa bayan ng Santa Barbara ay November 28. Yan po ay sa Friday alas 6 ng gabi at ang tema ay Santa Town in Santa Barbara. Pero hanapin ko yung yung advisory patungkol sa walang pasok. Merong 2 araw eh. Asa na kaya 'yon? Last canvassing natapos na noong November 22 ng Search for Mrs. Santa Barbara. Last canvassing ay November 22 at sino kaya ang nanalo? Eto na, advisory. Okay, December. Ayon po dito sa balita mula sa bayan ng Santa Barbara, mga taga Santa Barbara, ako yan may mga transaksyon na gagawin dyan sa bayan na yan. Sa pamamagitan ng Executive Order number 25-59 na pinirmahan ni Mayor Carlito Saplan, December 3 at saka 4, ito ay dineklara as non-working holidays dyan sa bayan ng Santa Barbara. Kaugnay pa rin ito sa selebrasyon ng annual Santa Barbara Town Fiesta. Yung December 3, yan ay may civic parade. Samantalang sa December 4, Thanksgiving Day, na may religious and civic activities. So, idineklara yung nasabing 2 araw, December 3 and 4, as non-working holidays sa Santa Barbara para naman bigyan ng pagkakataon ng mga residente na makapag-participate sa iba't ibang activities nitong fiesta. Lalo na sa araw na yon, December 3, Civic Parade at saka December 4, merong Thanksgiving Day at saka mga religious activities. December 3 and 4, ano yun? Lunes, Martes ba? Hanapin ko nga. Di ko memorize yung yung mga araw. Tapos dito, ayan, calendar. December 3 ay, mali, punta tayo sa December. December 3 ay Wednesday. Okay. December 3, Wednesday. Thursday naman yung 4. So, midweek, walang pasok. So ramdam na ang Kapaskuhan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Although napakaaga naman talaga na
naglalagay ng dekorasyon ang mga kababayan natin, Christmas decors, pati yung pagpapatugtog ng mga Christmas songs as early as September. Ayan, andyan na. Pero yung pailaw, yung mga Christmas village, yung mga Christmas decorations, marami na yung nakapag-switch, ceremonial. At yung palagay ko, by this time, ayos na lahat. Sa Dagupan, hindi pa tapos yung kanilang mga Christmas lights, Christmas decors along A.B. Fernandez Avenue, lalo na sa mga tulay. Para sa ibang lugar, talagang nagkaroon na sila ng ceremonial. Pinakamaaga dyan ang bayan ng Bugalyon. Pero nagniningning ang mga poblasyon area, lalo na sa mga plaza ng iba't ibang bayan at saka lungsod. Kailangan na lang mapuntahan nyo ang nasabing mga lugar. Pero syempre, pag ganyan, kailangan kahit papano may konting budget. Syempre, yung pamasahe nyo o panggasolina, pang merienda, nakaw, pagpasok nyo sa mga food strip o kaya papunta sa mga pailaw, ang dami nang pwedeng bilhin dyan, yung mga naglalako. Pero this early, gusto nating ibahagi yung power advisory ng Central Pangasinan Electric Cooperative, yung naka-schedule ng November 30. November 30, ilang beses ito. At iba't ibang lugar yung affected. Ang sabi po dito, postponed. Ayan, postponed. Yung November 30 na power interruption. Yan, supposed to be ang maapektuhan ay buong San Carlos City, Malasiki, Bayambang, Urbistondo, ilang bahagi ng Basista, Bayambang, at ilang bahagi ng Urbistondo, mga Tarem, buong bayan ng Balungaw ba to? Natakpan na. And part ng Bayambang. Postponed. Ayan, postponed po yan ayon sa at buong Alcalasana, postponed ayon sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Yun ang postpone. Ano pa kaya yung ibang schedules? November 28, ano tayo ngayon? November 26, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga. Tuloy po yan, hindi po yan canceled. Ang affected area ay San Carlos City Area 1 North. Magkakaroon ng clearing operation. Ito yung portion ng Lilimasan at saka Tarese. And then November 28, Friday, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa bahagi ng Bicol Norte sa Bayambang. Tuloy po yan. At yung 9 a.m. to 12 noon sa bahagi ng Bayambang, Manambong Norte Sur, Parte, Iton, San Gabriel 2nd at Paragos. Tuloy din po yan. At sa Friday din, 6 a.m. to 5 p.m. sa bahagi ng Binmalay, Lingayen, San Carlos City, Area North, ilang barangay lang ito. Ayan, tuloy din po yung schedule. Ang canceled lang ay yung November 30. Ayaw naman po yan sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Patuloy naman ang pamamahagi ng DSWD food packs ng team ni Manay Gina de Venecia sa kanyang mga kababayan dito sa pang-apat na distrito ng Pangasinan. Ito kamakailan, ang team ni Manay Gina de Venecia kasama ang DSWD ay nagdala sila ng food packs, family food packs sa mga naapektuhan ng uwan sa Lasip Grande. 850 families ang nabiyayaan. Saan pa ba? Sa Nibaliw Vidal sa San Fabian. Plus sa iba pang mga local government units at ating mga kongresista, patuloy naman yung distribution ng mga food packs, relief packs mula naman sa DSWD para sa kanilang mga kababayan. Okay, mamaya ng konti, nahanap ko na yung hinahanap ko kahapon na voice clip. Yan, meron na tayo.
Ito naman yung interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino nung Lunes pagkatapos ng kanilang regular session. Ilang usapin po yon na naitanong sa kanya. Pero ito hindi ko nakita to kanina. Pero ito po ay lumalakas na industriya o lumalakas na negosyo. Ibig sabihin marami na ang pumapasok sa negosyo na to. Pag hito production. Doon sa bayan ng Bayambang, nagkaroon ng pagsasanay sa hito production at isinagawa sa Barangay Langiran. Isang demonstrasyon at training sa hito o catfish production ang isinagawa sa Barangay Langiran. Ito ay parang naturuan ang mga residente ng wastong kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga at pagpapadami ng hito upang magsilbing karagdagang kabuhayan. Sarap niyan inihaw. Yung iba naman sinampalukan pero kailangan malinis ang maigi. Ito ay isinagawa ng Municipal Agriculture Office ng Bayambang sa Barangay Langiran Covered Court kung saan merong 10 na fisher folk na nakilahok. Congratulations, maswerte po kayo. Ang sabi nga po inspirasyon nga po itong kasabihan, give a man a fish and you feed him a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Kung bigyan mo ng isda yung isang tao, ano lang yan, meron siyang kakainin, meron siyang pang-ulam sa isang araw. Pero kung turuan mo siya kung paano mag-alaga ng isda at magpadami, ito ay binibigyan mo siya ng tulong ng lifetime. Lalo na kung aalagaan niya at gagawin niya kung ano yung kanila mga itinuro sa kanila at kung ano yung kanilang natutunan. So, tinalakay ng resort speaker na si Roelson Palubos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung mga technique sa hito production, tamang pag-aalaga, pamamahala ng palaisdaan at mga opportunities sa market. Ito, yung nasabing programa, ito ay patunay sa patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Bayambang na bigyang kapangyarihan yung mga residente sa larangan ng agrikultura at saka pangingisda. Napakarami na po ang nag-aalaga ng hito. Ito po ay pwedeng backyard, pwedeng maliit lang, pwede sa hindi naman kailangan meron kayong fish pond. Actually, kung meron kayo yung type na parang kulungan ng baboy, yung hindi tatagos ang tubig, pwede na yon. Maraming piraso na ang magiging laman nun, ang pwedeng ikarga. At saka, ang sabi nga po nila, hindi masyadong alagain ang hito, hindi siya maselan. At yun nga, napakalaki yung market niya. Ang dami na nag-iihaw-ihaw ng hito. Pangalawa sa bangus, most sought itong hito, if not number 1 sa mga kainan o kaya mga restaurant, lalo na yung mga along the highway. Dito na lang sa Binmalay, ayan, yung mga kainan dyan ay talagang number 1 na makikita at maaamoy na iniihaw ay syempre itong hito. Dito kaya sa bayan ng Binmalay, kumusta na kaya? Kasi the last time may natanong akong opisyal dyan, ang sabi niya, parang mas nangunguna na sa production ang hito kontra sa bangus dahil ang daming backyard racers ng hito. Ngayon, balik na naman sa napakataas na presyo ang bangus. Swerte ng mga fish pond owners at mga fish pen operators na hindi lumangoy palabas yung kanilang mga alagang bangus nitong bagyong panahon, ng bagyong si Uwan. Pero ang dami rin ang nawalan. Ang dami ang kumita. Ang daming mga fish pond owners ang nawalan, nakabulos na giti bangus na apo, pero yung mga kababayan din nating sumisigay ay nahuli naman nila yan dyan sa mga kailugan. Pero ngayon, sabi ko nga, yung mga maswerte na hindi nakawala yung kanilang mga bangus nung panahon ng matinding pagbaha, swerte po nila dahil bumalik na sa mataas o kaya mahal na naman ang bangus. Sa bayan po ng Lingayen, mga kaibigan, puspusan din yung kanilang paghahanda para sa kanilang fiesta. Isa sila sa mga bayan na unang magse-celebrate ng fiesta pagdating ng buwan ng Enero taong 2026.
So, ipinakilala na yung mga candidates sa Miss Lingayen 2026. Nagkaroon na sila ng photoshoot at iba pa. Etong photoshoot ayon sa Lingayen Tourism Office na ang tourism officer nila ay walang iba kundi si Ma'am May Veray Rueda, dating information officer. Ang sabi niya dito, etong photoshoot served not only as a platform to highlight the candidates' elegance and charm, but also a celebration of what makes Lingayen truly remarkable, its people, traditions, and timeless beauty. Samantala, nagpasalamat naman si Mayor Josefina Iday Castañeda, ang mayor po ng Lingayen, sa mga generous sponsors at mga partners na tumutulong para maging posible yung mga aktibidad para naman sa kanilang town fiesta. Lalo na dito sa search for Miss Lingayen 2026. So yung Miss Lingayen Pageant Night ay natapos na. Ang crowning naman ng new queen ay sa January 3. Ayan, January 3. Sino kaya yung nanalo dito? So, crowning ay sa January 3. Yan na yung fiesta ng bayan ng Lingayen. Pero nagugustuhan po natin dito yung fini-feature po ng Lingayen Tourism Office. Congratulations, Madam May Veray Rueda. Fini-feature nila kung ano yung mga native na food o native cakes dyan sa na marami dyan sa bayan ng Lingayen. Ito yung pinaka-bago na kanilang feature ay itong nilupak. Ayan, marami daw dyan sa barangay Malimput. Ano ba yung main ingredient ng nilupak? Kamuting kahoy. Nilaga. So, ni-feature nila si Hilda Mapa Soriano mula sa barangay Malimput at shinare niya kung paano yung ginagawa nila, preparasyon pa ng nilupak. Ayan, sarap niyan. Sino-sino pa ba yung magfe-fiesta? Puto Festival ng Kalasyaw, etong December naman. Saan yung meron akong prepare na nakuha ko naman, ibinigay na information ni Councilor Datwin nung nakita natin nung Lunes dun sa Kapitolyo. Yung schedule ng kanilang mga activities, diyan mo makitan, yung lighting ng kanilang Christmas Village. Pero this time, ay kalahati lang ng plaza ang kanilang pinalagyan ni Mayor Patrick Karamat ng dekorasyon. Yung kalahati ay hindi po ginamit. Actually, sinabi na noon ni Mayor Patrick Karamat ng Kalasyaw na hindi nila lalagyan ng dekorasyon ng yung buong plaza as compared nung mayor si nanay niya, the late Mayor Mamilin Karamat, kundi kalahati lang. Pero yun naman, napakalaking regalo noon ni the late Mayor Marilyn Karamat yung ginawang Christmas Village, yung kanilang plaza. Pero ngayon ay kalahati lang ng plaza yung nilagyan ng dekorasyon. Yung nagtatanong ng schedule ng basketball sa Governor's Cup, ayan, hanapin ko po kung kailan. Pero sa mga nag-aabang naman ng mga artista dyan sa may Capitol Complex, magkakaroon ng Kapuso Fiesta sa December pa to. Pero next week, December na. December 6 sa Capitol Beach Park. Ayan, marami silang mga artista dito. Pero syempre yung iba dito ay hindi ko kilala dahil mga bago ito. Ang nakikilala ko lang dito ay sino ba tong mga to? Anyway, basta sa December 6, alas 6 ng gabi, Capitol Beach Park, yan, Kapuso Fiesta. Fiesta rin ng Dagupan sa etong December, yung mga, pero usually nag-uumpisa, yung mga nakaraan, yung mga traditional na mga events sa City Fiesta ng Dagupan, nag-uumpisa yan halos third week ng December. Pero nitong November ay nagbukas na yung Baratillo na the same mga negosyante yung andyan
na halos wala ka nang madaanan dyan sa Rizal, sa Galvan Street papunta dun sa Palengke, pagdadaan ka dun sa bungad ng Galvan. Kung bakit pinapayagan naman ng city government na gano'n na napakasikip na. Taon-taon nagtataka tayo yung mga kumukuha ng pwesto sa Baratillo, sa Dagupan, yung nilalagay dyan sa Galvan. Gusto nilang makabenta. Siyempre, kumuha ka nga ng pwesto, nagbabakasakali kang makabenta ng malaki. Bakit naman halos harangan na yung buong dadaanan ng mga tao, di ba? Ang nirentahan lang nila ay usually 9 square meters lang ang standard na size. At nilalagyan pa ng pinipinturahan pa kung hanggang saan lang dapat yung mga pwesto. Pero pag construct nila yung kanilang mga booth, halos sakop na nila yung kalsada. Konti na lang yung natira, mga 1.5 meters na lang yung dadaanan ng mga tao. Samantalang gusto nila maraming taong papasok doon. Paano gugustuhin ng maraming tao na pumasok dyan sa Baratillo, sa Galvan, kung napakainit, halos wala silang madaanan? At doon naman sa Zamora Street, andyan na yung food strip. Ito po yung food strip na yan. Nag-umpisa na i-introduce yan nung panahon ni the late Mayor Benji Lim, Bangus Festival. Nung inumpisa ng Bangus Festival, ayan, ni-introduce nila yung food strip. Ngayon, sa lahat ng mga lugar, kapag may fiesta o mga festival, meron na rin silang mga food strip. Kagandahan kasi pag may food strip, meron kang gusto mong kumain, meron kang mauupuan, merong table, merong chairs. And the usual na mabibili dyan sa food strip ay, yung number 1? Shawarma. Number 2, lugaw. Lugaw na may itlog, arroz caldo de corazon. Ayan yung the usual. Shawarma at saka na doon, tawag nila? Arroz caldong lasang arroz caldo. Ayan, it's either ang panlasa niya, ang lasang manok niya ay syempre yung yung pampalasa. Choices dyan, it's either plain o kaya with egg. Ayan, bihiran. Kung maghahanap kayo ng with chicken na medyo buo-buo yung cut niya, syempre mas mahal doon. Pag pumupunta naman ng food strip, hinahanap yung mas mura ng konti. So, good morning sa mga magsasara pa lang. Magpapahinga ng konti para naman may lakas para magbukas mamayang after lunch. Pero dito sa Dagupan talaga, namimiss ko yung nung mga high school kami, usong-uso to, napakarami, pero nawala na sila lahat, wala pang nag-start. Maalala nyo yung mga kaedad ko noon, ang daming, dyan pag early evening, andyan na, nakapwesto na, napakarami, nagtitinda ng banana Q at saka kamote Q. Tapos ang taas-taas, di ba? Parang bundok yung kanilang display na banana Q. Pero awan matin, wala pang nag-start pa na nag-attempt na mag-start na magtinda ng maraming banana Q at saka kamote Q dyan sa may Galvan after ng fiesta. Happy anniversary naman, 90th anniversary sa Office of the Vice President. Ayan, dumalo sa nasabing selebrasyon sina former councilor ng Dagupan, Manang Celia Lim at mga kasamahan niya. At syempre si former Mayor Brian Lim kasama si former councilor ng Calasiao, JB Acosta, at yung tumakbo sa pagka-councilor sa Dagupan, si Sir Tupe Lim Chua. Yan, sama-sama silang pumunta sa selebrasyon ng Office of the Vice President ng kanilang 90th anniversary. Siyempre, pinangunahan yan ni Vice President Sara Duterte. At ilan sa mga dumalo dyan ay si former President Joseph Erap Estrada at si former President Gloria Macapagal Arroyo na ilang beses na rin at kasalukuyang congressman sa Pampanga at si Undersecretary
Zuleika Lopez. Muli, happy anniversary sa Office of the Vice President, na itong Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte, ang bilis nilang magpahatid ng tulong, food packs sa mga nasasalanta ng kalamidad. May it be yung bagyo, baha o kaya ng sunog. Tahimik. Walang masyadong fanfare, mababasa mo na lang sa kanilang Facebook page na ayun, pumunta na, bumisita na yung team OVP, Office of the Vice President sa affected area. May mga nagtaasa na si Vice President, ba't hindi nakikita, hindi nila alam, nauna nang nagdala ng food relief packs ang kanyang team. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:46, maya-maya ng konti. Pagbabalik po natin, ipaparinig ko sa inyo ang interview po namin patungkol sa ilang mga usapin kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Oras po natin, alas 5:46 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Alas 5:48 na ng umaga mga kaibigan, malapit nang magbukas ang Blue Sky Theme Park and Event Center dyan sa bayan po ng Bayambang. Ang soft launch po nito ay gaganapin sa November 29. Yan po ay sa Sabado. Mamaya hanapin ko kung ano. Nasa loob po yan ng BYB Metro sa Bayambang. Nung nagkaroon ng groundbreaking ceremony para sa BYB Metro, ito po yung dinidevelop dyan sa Bayambang na parang sa Metro Manila. Pangalan nito, hindi ko na maalala kaagad. Pero ang sinabi na nun, ang mauuna talagang bubuksan, itong BYB o kaya Blue Sky Theme Park and Event Center. Kaya mga magulang, ihanda nyo na ang inyong mga pera. Pa syempre, kung pupunta kayo dyan o saan mang lugar, kailangan ng budget. Anyway, kagaya ng sinabi ko kanina mga kaibigan, nakapanayam nga po namin si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino ng Lunes, tapos na yung Saturday, Sunday, Lunes, yan ang regular session ng Sangguniang Palalawigan. At ito po, pakinggan po natin kung yung panayam kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino patungkol sa ilang mga issues o mga usapin dito sa ating lalawigang Pangasinan.
Ayaw niyang mag-play. Wait lang ha, one more time. Bakit kaya ayaw mag-play ito Kaaron Edwin? Ano na lang, pwedeng dyan na lang para ayaw niya eh. Bakit ayaw? Okay, wait lang. Try natin tong isa. Etong problema pag hindi ka masyadong techie eh. Mga simpleng bagay pero nagiging mahirap. Sa sesyon po ng Sangguniang Palalawigan, in-approve po natin yung authority para tanggapin po yung donation ng national government through the Office of the President, hatid po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa lalawigan ng Pangasinan. Ito po ay para po dun sa epekto ng bagyong Uwan sa lalawigan ng Pangasinan. Kung matatandaan po ninyo, nagdeklara po tayo ng state of calamity dahil po sa epekto nito, lalong-lalo po sa ating mga coastal LGUs mula po sa bayan ng San Fabian, kasama po siya ng Dagupan, Binmalay, Lingayen, Labrador, hanggang Sual, mga bayan po na naapektuhan. So nagbigay po ang Office of the President ng 50 million pesos at ito po ay didiretso po dun sa recovery programs na ating po implement, especially po dun sa mga kababayan po natin na naapektuhan sa coastal barangays. As far as the utilization, ay isasama po siya dun sa action plan na ginawa po or pina-finalize po ng provincial government under the leadership of Governor Montaguito, including programs not necessarily in this order. Kasama po syempre yung rehabilitation para po sa mga bahay na nasira, yung mga naapektuhan po na ating mga mangingisda, yung mga kawalan po ng hanap buhay nila mula po dun sa mga nasira nila ng mga fish pens, mga fish cages na nasira, yung mga bangka po na nawala, etc. So ilan lamang po yan sa mga naapektuhan. Bagamat may mga tulong po na nanggagaling sa national government, of course, hindi po natin may pagkakailan na medyo malaki po yung damages natin, lalo-lalo po pagdating sa larangan ng agrikultura tsaka aqua fisheries. So may kumulang, if I'm not mistaken, may 1 billion. Yung 1.3 po yata, based sa huling report, yung epekto nito, 600 million sa aquaculture, 600 million din doon sa agriculture. But this is at least a first step para po matulungan yung ating mga kababayan na apektuhan. Nung nakaraang Lunes, bumisita po dito si Special Assistant to the President, Secretary Anton Dagdameo, at inassure naman po niya that the national government will extend all available support and assistance to the province of Pangasinan para po sa mga naapektuhan ng bagyong Uwan. At hindi po yun yung huli na tulong na ibibigay. Sino magdedetermine po sino yung dapat na tulungan? May mga kanya-kanyang reports po ang kada mga LGUs pagdating po sa agriculture. Of course, galing po sa Agriculture Office, doon po sa mga naapektuhan ng bahay, galing po yan either sa kanilang local DRRMO or sa DSWD. May mga nasabit na rin po na listahan sa DSWD at saka sa Department of Human Settlements and Urban Development para po doon sa mga mabibigyan ng tulong para po sa mga ganitong mga benepisyo. Overall po, magkano yung total damage sa Pangasinan? I'll have to check with the total damage including infrastructure, but as far as agri is concerned, it's already around 1.3 billion. Medyo mababa po sa infra dahil ang most na na-experience po natin dito ay hangin na mabilis naman pong dumaan. So awa po ng Diyos, medyo mabilis, pero ang dami po naapektuhan talaga na agricultural products po natin dito sa lalawigan mula po sa palay, mais, pati po mga high value crops, mga mangga na sana i-harvest po for yung mga Christmas mangoes po na tinatawag. Alam ko po na heavily affected ang Central Pangasinan, San Carlos, Calasiao, Santa Barbara, marami pong tumumba. So yan po yung mga heavily affected pagdating po sa agrikultura. Of course, sa mga fisheries, makikita nyo naman po 1 or 2 days after po nung dumaan yung bagyo, ang presyo ng bangus bumagsak sa 50-60 pesos per kilo. Ganun kalala yung mga, ganun kabagsak yung presyo at maliliit. So it's either i-harvest nila bago dumaan yung bagyo or salba nila. So yan po yung mga heavily affected. Meron din mga ibang naapektuhan tulad po ng mga hipon, mga shellfish, etc. O tilapia, di ba pa po mga isla. Sir, may mga humihingi na
cash na lang daw bigay sa kanila, hindi na materials. Kasi pagka yung materials, let's say isang mangga, yung medicine, yung gamot, yung pampapulaklak. Matagal daw kasi, ang daming nadaanan pag-process. So parang hinihingi nila na financial assistance. Titignan po natin kung anong programa at serbisyo at assistance ang pwede po ibigay. Siyempre, meron po nanggagaling sa national government at national government agencies tulad po ng DA, pagdating po dyan sa agrikultura. Kung ano pong ibababa nila sa LGU, of course, yun po pwede natin ibigay. Meron din naman po mga monetary na assistance na binibigay tulad po ng mga crop insurances sa DA at ibang mga serbisyo, mga binhi mismo na nire-release. Iba rin naman po yung magagaling naman sa probinsya, sa local government. Pero paparating po natin yan, yung concern nila na yan. Sir, mayroon yung 70% na natila sa calamity fund. Ano pong doon? Saan po gagamitin yung 70% remaining? Okay. Yung kanina po na hiniring, ano po, binigyan lang po ng authority na gamitin yung part of the calamity fund para po dun sa mga pagbili ng ilang mga equipment na gagamitin po ng DRRMO. So hindi po lahat yung 70% na yun ay i-consume. In-authorize lang na kukuha dun sa 70%. Yun po yung wordings ng resolution na yun. Okay, bahagi pa lang yan ang interview kay Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Meron yung kalahati, try nating iparinig sa inyo bukas. Dahil ang oras natin, meron na lang 3 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Meron naman itong nakapost sa Facebook. Ayan, yesterday, nag-leave ako, sabi niya. Yesterday, nag-leave ako sa work, pretending to be sick. So, yung pasabi niya, may sakit siya. Today, absent yung 2 kasama ko dahil nahawa daw sa akin. Sa katamaran. Sinungaling, sabi niya. Sinungaling daw yung 2 nag-absent. Ginaya siya. Pero ito paalala ha, lalo na ngayong December, ayan, ang dami-dami pong, actually marami na before makikita nyo sa Facebook. Yung mga nag-o-offer ng pautang online, pwede sa as low as 500, 1,000, 5,000. Tapos sasabihin doon, hindi mahirap yung mga requirements. Ingat-ingat lang kayo, online pa rin yan. Hindi nyo nakakaharap. Wala kayong physical contact sa kausap nyo. Telepono lang. O kaya via online lang. Mamaya, sakit na ng ulo nyo sa sinisingil kayo. Ang mahirap kasi nito, parang ako nung last year ba, nakaraang taon, nakakatanggap ako yun ng mga text message na ay paalala ko daw dun sa kaibigan ko na yung utang niya, bayaran na niya at nilagay akong reference. Anong ginawa ko? Hindi ko pinansin. Unang-una, hindi ko naman kilala yung sinasabi niya. Pangalawa, never ako nagbigay ng approval na ako ay gawing reference. Ang problema kasi ngayon, ito yung ang daming sumasakit ng ulo Alam mo yung ginagawa nila? Hanapin, syempre siguro dyan, isa sa requirement, yung Facebook account nyo. So, ang ginagawa nila, titignan nila kung sino-sino yung mga friends dun sa Facebook. Tapos pinapadalhan nila ng message. Tataka kayo, paano nila nalaman yung number? Actually, meron ng paraan para makita yung cellphone number ng mga may Facebook account. Kasi 'di ba kailangan meron kang active na cellphone number kasi kung ano man yung mga notices ay ng Meta o ng Facebook doon ipapadala. So mag-ingat po kayo kung uutang din lang kayo sa mga lending, nagpapa-lending na lang yung makakaharap nyo. Alam nyo kung ano yung obligasyon nyo, medyo malaki yung interest. Kesa naman yung sakit ng ulo nyo na bayaran nyo na o mayat-maya tinatawagan kayo. Iba't ibang number yung ginagamit. Pati mga kilala nyo at yung mga hindi nyo naman kaibigan, kundi nasa lang, kasama sa references, kinuha dun sa Facebook nyo, ay pati sila ay nagkakaroon ng sakit ng ulo. So maraming tukso, pautang-pautang, hindi lang ng pera, kundi pati mga goods. Ingat-ingat po kayo, baka mamaya pagdating ng January, ang dami nyong babayaran. At panghuli mga kaibigan, yung nag-aantay ng walang pasok,
Parang may long weekend nitong nung December. Pero bukas, babahagi po natin yan. Dahil wala na tayong oras, antabayanan nyo po ang Orly in the Morning. Susunod na po yan. Kakasama nyo po si Kaaron Orly Navarro. Samantala, tayo naman po sa Todo Balita, babalik bukas alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, si Kaaron Edwin Inong. Pero ilan munang pagbati, syempre hindi ko makalimutan, bago ako magpaalam, Mama Taen Tropa, at si DC Vian Venice Chua, at si Sofia Mamaril Matias, Bogs Vidal, Joseleda Mateo, Randy Manawis, Madam Rose Ke, good morning. Sir Napoleon Colin Coronel, Artagnan de la Cruz, Randy Manawis, Kuya Benji Tan, good morning. Gloria Gorospe, Rebecca Bernardino, Merly, Flores Nicolas, Nick Carino, Ernesto Mosada Jr., Jolen Santibolio Sendanya, Rafael Acosta Mangalyag, at si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabeng. At sa iba pa, magandang umaga po sa inyo. Sa ngalan po ng aking mga partners, ako naman po si Liway Manantani Paragire, nagsasabi po ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng